Ang suntok na yumanig at naglagay kay Naoya Inoue sa alanganing sitwasyon. Taong 2019, ang laban ni Naoya Inoue sa isang 4 Division World Champion, the Filipino Plus Nonito Donaire, ang nagpakilala sa talento ng nag-iisang The Monster ng Japan. Pero bago yan, kung ngayon ka palang po napadpad sa aking channel, huwag mo namang kalimutang mag-like at subscribe. Well, paano kaya kung natalo sa laban na to si Naoya Inoue sa kamay ng The Filipino Plus sa edad na 36 years old? Makakamit kaya nito ang kasikatan at respeto na sa mundo ng boxing ngayon kanyang inaani at tinatamo? Well, isa nga po sa itinuturing ng karamihan na ang laban nito kay Nonito Donaire ang naging isa sa pinakamahirap na laban nito sa kanyang karir magpasa hanggang ngayon. Dahil bagamat nanalo, bugbog at diretso ospital ang hapon sa tinamo nitong injury na nagwasak sa kanyang eye socket, orbital bone, matapos ang kanilang naging laban. 珍しい注意をしようという話ですね。ここはその左ストショットでもあります。右ストレートと右のストレートです。1回に左にしかし過ぎてますよね。井上尚弥ですか？いや、どうですか？はい。柔らかく使って。下にはい。右の外だいぶ楽になります。あ、そういうことですか。シュートショットしたらこのラウンドの後半に攻撃が増やすかもしれないです。そういうことになります。ポイントを長谷川さん、どちらがどう取ってるかという大きな。そうですね。ジャッジがどう見てるかっていうのもあると思いますね。見方によって大きく変わってくるとは思うんですけど。山中さんはどう見ますか？ Isang laban, naging world champion muli ang ating pambato na si Donaire matapos talunin at pabagsakin ng ilang ulit si Nordin Oubaali, at bago nga po harapin muli si Naoya upang makabawi at magkaroon ng rematch. Nagdepensa muna ito ng isang beses sa ating pambato at kababayan din na si Raymart Gaballo. Nanalo si Donaire via knockout, at sa kanilang rematch ni Naoya Inoue, dito na natuldukan ang kanilang rivalry matapos talunin si Nonito sa kanilang rematch sa loob lamang ng 2 rounds. Dito sobrang hinayang si Donaire. Kaya sana niyang tapusin ang laban kung hindi lang binigyan ng pagkakataon na makarecover ang hapon. Dahil sa sobrang pagrespeto sa lakas ni Naoya Inoue, ang killer instinct nawala. At dahil sa napakainit ng usapin noon sa pagitan ni Naoya Inoue at Janriel Casimiro, maraming katanungan na paano kaya kung si Casimiro daw ang nakatama ng ganong kasolid na suntok kay Inoue. Siguradong bagsak ang kalaban, o kung magrogi man ito, anong posibleng kahinatnan nito? Kilala naman natin si Casimiro. Oras na bumagsak ka, hindi ka nabibigyan pa ng pagkakataon na makarecover. Katulad na lamang ng sandaling makaharap nito ang halimaw ng South Africa at pinakamalakas sa super bantamweight division noon na si Solani Tete. Nangyari ang laban taong 2019, at sa laban na to, si Casimiro po ang challenger. Tapos ang boxing mga idol, hindi na binigyan pa ng pagkakataon na makabalik
sa laban ng matigas na tete ng Aprika. At taong 2020, nabiktima din ang prospect noon mula sa Ghana, ang undefeated 24-0 na si Duke Maika. Simula nang mapabagsak ito ni Casimiro, hindi na nawala pa ang pagkahilo nito dahil sa sunod-sunod na atake na pinapakawalan at pinapatama ni Casimiro hanggang sa tamaan ng solid na uppercut, dahilan para ihinto ang laban. Kaya't mapalad na lang ang mga katakas sa bagsik ni Casimiro kung matapos mong bumagsak sa harap ni Cuadro Alas sa pagtayo mo kung hindi ka man mapuruan sa mga follow-up nito, gaya nga po ng naging laban sa pagitan ni Pilipos Ngitumbua at Janriel Casimiro. Sulido ang matigas na kalaban, ngunit kinaya ang lakas ni Casimiro. Solidong kombinasyon ang nagpabagsak sa matigas na kalaban, ngunit kinaya ang lakas ni Casimiro kahit pa hilong-hilo na. Sa October 13 mga idol, magaganap na ang laban sa pagitan ni Saul Sanchez at Janriel Casimiro. Ito ay gaganapin sa Japan. Kung sakaling maganda ang pagkakapanalo ni Casimiro, may pag-asa pa tayong makita ang laban sa pagitan ni Naoya Inoue at Cuadro Alas. Sa labang ito mga idol, undercard si Pilipos Ngitumbua at Yukunori Uguni. Parehas tinalo at binugbog ni Casimiro. Magandang laban din to mga idol, bagamat naging draw ang laban nito kay Uguni. Makikita namang nabugbog ni Casimiro ang kalaban, ngunit hingal na hingal nga po dito si Cuadro Alas. Maraming salamat po.